Hi guys, for today's vlog, so pinost ko to, sino ba talaga ang nag-a-adjust? OFW o pamilya? So dito lang tayo sa real talk sa totoong buhay, sa totoong nangyayari. OFW talaga ang laging nag-a-adjust. Kahit wala nang matira sa sarili, kahit baon na sa utang, tahimik lang, kinakaya lang. Hindi na nila sinasabi sa pamilya na hirap na sila sa abroad. Kahit nga yung iba mawala ng trabaho Hindi pa rin sinasabi kasi ayaw nilang mag-alala ang mga mahal nila sa buhay. Kahit kulang na, magpapadala pa rin. Kasi hindi nila kayang tiisin ang pamilya nila sa Pinas. Lalo na kung breadwinner ka, ikaw ang inaasahan ng lahat. Ikaw ang sumasalo sa bills, tuition, pagkain, emergency. Kahit anong mangyari, kailangan may maipadala ka. Kahit mangutang ka dito sa abroad, gagawin mo kahit magkanda baon-baon ka na, tama? Kesa naman mabaon sa utang ang pamilya mo sa Pilipinas kasi hindi mo kaya Naisipin na gano'n na sila naghihirap sa Pilipinas, ikaw pwede pa kaya mo pa. 'Di ba? Ang lagi mo sinasabi, kaya ko pa naman, titiisin na lang. Pero hindi mo napapansin, ikaw na ang unti-unting nalulubog. Mas masakit kung single mom ka. Ikaw nang nanay, ikaw pang tatay, ikaw pang provider. Hindi ka pwedeng sumuko kasi based on my experience 6 months akong nawala ng trabaho. So, hindi alam yun ng mga anak ko. Hindi ko alam kung alam nila, pero ang kapatid ko alam. Hindi ko sinabi sa kanila kasi ayoko mag-alala sila, pero hindi ako pumalya ng padala. Talagang nag-part-time ako 15 hours every day ang ginagawa ko para lang hindi ako pumalya at hindi magkulang yung padala ko. Nagbabayad pa ako dito. 'Di ba? Sobrang hirap kapag single mom ka. So, kahit pagod ka na, kahit gusto mo nang umuwi, at yakapin yung mga anak mo dahil sa sobrang stress mo, hindi pwede. Kasi pag tumigil ka, sino ang sasalo? Kaya kahit halos wala ka ng pahinga, kahit wala ka ng natitira para sa sarili mo, tuloy pa rin ang laban. May mga pamilya naman na kaya rin naman mag-adjust, pero hindi talaga sapat ang kinikita sa Pinas. Kaya kahit gustuhin ng OFW na bawasan ng padala, hindi rin nila magawa. 'Di ba? Feeling nila masakit sa damdamin nila kapag binawasan nila yung padala nila kahit alam nila sa sarili nila na wala nang matitira. 'Di ba? Maraming makaka-relate dito kasi alam nilang may umaasa sa kanila Kaya ang ending, OFW ang sumasalo ng lahat. Pagod na, ubos na, pero tuloy pa rin. Pero ito ang real talk. Hanggang kailan ganito? Hindi pwedeng habang buhay ikaw ang sasalo sa lahat. Hindi pwedeng puro sakripisyo na walang direksyon. Kasi darating ang araw, mapapagod ka rin syempre. At kapag dumating yung punto na hindi mo na kaya, anong sasalo sa'yo? Sinong sasalo sa'yo? Ikaw ang breadwinner, ikaw ang single mom, ikaw ang provider. Kaya habang may lakas ka pa, ito pa ulit-ulit ko sa vlog ko, habang kumikita ka pa, kailangan mong gumawa ng paraan para makaalis sa cycle na yan. Hindi naman agad na pagyaman ang iintindihin mo. Intindihin mo yung magiging exit mo. Ayan ang tatrabahuhin mo habang may trabaho ka pa at kumikita ka pa sa abroad. Hindi mo kasi kailangang iwan dito agad ang trabaho mo, pero kailangan mo mag-build ng extra source of income. 'Di ba? Kahit part-time mo lang siya gawin. Para balang araw, hindi ka na lang yung OFW na laging nag-a-adjust. 'Di ba? Hindi ka ba napapagod sa ganitong cycle? 'Di ba? Kundi ikaw na yung may choice, may ipon at may direksyon sa buhay. Kaya kung gusto mo matutunan kung paano magsimula kahit busy ka bilang breadwinner or single mom, message mo lang ako. Tutulungan kitang gumawa ng paraan dahil hindi ka pwedeng habang buhay puro sakripisyo. Darating din ang panahon na ikaw naman ang giginhawa.